Kamusta mga kabayan, kaklase, kaibigan at kapamilya? Ako po ang iyong tagapag-ulat na gangalang ni Marie Kainoy. Ako po ay nakatayo sa inyong harapan upang talakayin ang buod ng maikling kwento na talagang tatagpo sa ating damdamin at isipan. Ang maikling kwento na ito ay pinamagatang Mabangis na Lungsod ni Efren Abouyig. Bago tayo magpatuloy sa maikling kwento na ito, ay alamin muna natin ang teoryang pampanitikan na naturalismo. Ang teoryang naturalismo ay isang pananaw sa panitikan na nagbibigay diin sa paglalarawan ng katotohanan ng buhay, lalo na ang mga hirap at paghihirap ng tao. Ito ay naglalayong ipakita ang mga tao bilang mga nilalang na kontrolado ng mga puwersa ng kalikasan, kapalaran, at lipunan. Si Efren R. Abouyig ay isa sa mga iginagalang na nobelista, kwentista, mananaysay at kritiko ng kanyang panahon. Kabilang sa kanyang mga aklat ang Bugso, ang kanyang kauna-unahang koleksyon ng mga kwento. Siya rin ang editor at bumuo ng mga antolohiyang gaya ng mga piling akda ng Kadipan, mga agos sa disyerto, at manunulat, mga piling akdang Pilipino, at paranasong Tagalog ni Alejandro G. Abadella. Si Emile Zola ay isang kilalang Pranses na manunulat, kritiko at tagapagtaguyod ng naturalismo sa panitikan. Tinagurian siyang ama ng naturalismo. Ipinakikita sa akdang naturalista na ang tao ay biktima ng kanyang kapaligiran at biolohikal na kadahilanan. Dahil dito, hindi dapat kondenahin ang tauhan sa akda, sa halip ay dapat unawain bilang biktima. Kaya mahalaga sa pagdulog na ito ang ugnayan ng sanhi at bunga ng mga pangyayaring nakakaapekto sa tauhan sa akda. Mahalaga sa pagdulog na ito ang pag-unawa sa damdamin ng tauhan. Mabangis na Lungsod ni Efren Abouyig. Ang kwentong ito ay umiikot sa batang si Adong na gumigising ng maaga at nagtutungo sa Quiapo upang mamalimos, upang siya ay magkaroon ng pagkain na kanyang maipantawid gutom. Si Adong ay 12 taong gulang lamang. Sa murang edad ay naranasan na ni Adong ang kahirapan ng buhay. Si Adong, ulila at isang batang pulubi na kadalasang nanilimos sa simbahan ng Quiapo. Ikinakatuwa niya na may mga tao pang nag-aalay ng kanilang oras sa simbahan, sapagkat ang simbahan ay ang buhay niya. Sa tuwing matatapos ang misa at magsisialisan na ang mga tao sa simbahan, ay panahon na para siya'y manlimos at umaasang may magandang loob na siya'y tulungan, sapagkat ilang araw na rin siyang hindi nakakain. Saling ibing naman ay matandang pilay na tulad din ni Adong na mamalimos din sa labas ng simbahan. Isang araw ay namamalimos si Adong nang makita ni Aling Ibing si Bruno, ang nangakapi sa batang si Adong. Malapad ang katawan at namumutok ang mga bisig at handa na muling kuhanin ang mga nalimos ni Adong. Sawa nang maapi si Adong at ninais na mapunta naman ang nalimos sa kanyang bituka, kaya naman siya ay tumakbo mula kay Bruno. Nakatakas si Adong, subalit nakita at binugbog pa rin siya ni Bruno. Ngunit hindi na niya muling narinig ang basag na tinig. Naramdaman na lamang niya sa kanyang mukha ang malulupit na palad. Natulig siya, nahilo at pagkaraan ng ilang sandali, hindi na niya naramdaman ang kabangisan sa kapayapaang biglang kumandog sa kanya.
At dito nagtatapos ang kwento ni Adong. Ito ang lungsod na kung saan nararanasan ang hindi pantay na pagtrato at diskriminasyon sa mga mahihirap. Lahat ng tao sa mundo ay pantay-pantay. Sa ating lipunan, mayroong mga mahirap na patuloy na humihirap at may mga mayayaman na patuloy na yumayaman. Dahil dito, may mga tao na gumagamit ng dahas upang makuha o makamit ang mga ninanais. Isipin natin na sa mundong ito ay may mga kapwa tayong nangangailangan ng ating tulong. Bilang anak ng Diyos na ibinigay ang sarili para sa sangkatauhan, dapat din nating ibigay ang ating sarili para sa iba. Tulungan natin ang mga nangangailangan ng ating tulong. Huwag nating gamitin ang ating lakas upang saktan o apihin ang iba.